So hi guys, welcome back again to my channel. So for today's video, I'm going to share to you my pregnancy essentials and my pregnancy must-haves. So ayun, nakapag-vlog na ulit tayo. Naging busy kasi for the past few months. Maraming naging ganap sa buhay ko. First is yung kinasal, nag-prepare kami sa kasal to, so kinasal kami this year. Yan, halata naman sa face ko na namamagana ako. At yun, tapos, ayun, nag-prepare na ako ng mga, basta sobrang busy namin. Tapos nagkaroon din kami ng nag-online selling din kami ng mga jacket. So, mga thrift jacket siya, tapos yung iba branded, gano'n. Tapos, ayun, bumibili na din kami ng gamit ng baby. So, malapit na kasi akong mga anak. I'm 36 weeks pregnant na. So, busy na talaga. Ayun, ngayon lang ako nagka-time mag-vlog. Yun lang. So, let's start. Ay, papakita ko sa inyo, guys. So, mga mommies na pala, hindi na pala, guys. So, mga mommies, yung mga pregnancy must-haves and essentials. So, yung iba dito, hindi ko sure kung kailangan ba talaga siya sa mga mommies, ganun. So, para sa akin kasi, ito yung mga need ko talaga at kailangan ko talaga during my pregnancy journey. So, ayun. Ayun guys, yung unang-unang kailangan ng mga pregnant mommies is etong mga prenatal vitamins. So, unang-una, so nung nakaraan kasi, nung first month to 3 months ko, iba yung mga gamot ko. Pero yung halos lahat naman dito is, ayun din, nabago lang yung folic acid ko, tsaka nawala lang yung tinitake ko na vitamin D ata yun, or B. Basta ayun, nagbago na siya nung 4 months na ako. So, ang iniinom ko is itong Polymax. Bago na to eh. So, may iron siya. Ganun, folic acid. Tapos, itong multivitamins plus iron. So, mababa kasi yung dugo ko dati nung nagpa-laboratory ako. So, lahat ng gamot ko is may iron. Tapos, ito yung vitamin C. So, kailangan na kailangan to. Dahil nga, syempre, bawal magkasakit ang mga mommies. So, ito yung iniinom ko. Tapos, last is itong Calcidin. Itong Calcidin na to, ito na yung alternate, hindi pala alternate, yung other na iniinom ko, imbis na milk. So, kasi dati nagpa-laboratory ako, medyo mataas yung sugar ko. So, hindi na muna ako pinag-milk. Pero nag-milk ako nung mga first mga 7 weeks ata, yung hindi ko pa sure kung pregnant ako. Uminom na ako ng Almam. So, naka-isang box ako noon. Tapos, simula nung nagpunta ako sa OB, ito na yung ininom ko, yung Calcidin. So, ayun, ininom ko na tong Calcidin. Ito yung pamalit ko sa gatas. So, ayun. Pero minsan, umiinom pa din ako ng milk, yung Burbrand Swak na powder. So, yun, nakakadalawa ko nun. Pero hindi siya araw-araw. Siguro sa isang linggo, isang beses lang. Crave kasi ako dati sa cheese and milk. Eh, yun nga, mataas yung sugar ko nung nag-first laboratory ako. Kaya, sabi nung OB ko is, mag-take na lang ako ng calcium na medicine. So, ayun, hindi ako pinag-take ng Anmam ulit kasi nga mataas nga yung sugar level nung mga milk, 'di ba? Next naman guys is this, ito. Yan. So, ayun nga, mataas nga yung sugar ko. In-encourage ako nung OB ko na uminom ako netong Ningxia. Hindi ko alam kung tamang term ba yan. Yan. Iniinom ko to after kung kumuha ng sugar ko ng morning. Tapos iinumin ko to. Pangpababa daw kasi siya ng sugar. So, ayan. So, yung pangatlo guys. So, ayun nga, nakwento ko na kanina na yung mataas yung sugar ko nung first laboratory ko. So, ito yon. Ito ang aking pangatlong pregnancy must-haves. Siguro kahit hindi naman, siguro kahit mataas yung sugar mo, para din ma-monitor mo yung sugar mo. Kasi nga, di ba, pag pregnant ka, tumataas yung sugar mo. Yun, prone ka sa diabetes. So, yan, ito, ginagamit ko to. Siguro nakakailan na ako nito. Dami na, sobrang dami na. Tapos, ayun, pag every check-up ko, every month, pinapakita ko sa OB kung ano yung mga record. So, may strip siya, may karayom siya. Ako lang ng karayom sa daliri ko. Tapos, inaano ko siya, 8 hours fasting ako ng morning. Tapos, minsan, dati kasi nagkukuha ko ng dugo. Breakfast, bago mag-breakfast, lunch, after dinner. 3 beses. Ngayon, kasi
So far naman, maganda yung sugar monitoring ko. Pinag-ano lang ako ng OB ng twice a day. Twice a day na lang siya. Kaya medyo tipid na. Kasi mahal yung ganito eh. Nasa 400 to. Tapos minsan, nag-e-error pa. Mali ako ng ng dugo. Mali ako ng dugo sa strips. Kaya ganun. So, ayun guys. Yung next naman natin na kailangan ng mga mommies is ito, yung pang BP. Hindi naman mataas yung BP ko dati kasi. Hindi mataas yung BP ko. Low blood nga ako. Ngayon, so far, ngayon naman, tumaas yung BP ko. Hindi naman super taas. Parang, ang normal kasi is nung una kasi ang BP ko is 110/70. Tapos ngayon, nag-134 na ako. Kaya, mine-maintain ko. So, minomonitor ko din yung BP ko. Kasi bawal tumaas ang BP ng pregnant, lalo pag manganganak na. So, super delikado yon. Kaya yun, nirecommend din ako ng OB ko na i-monitor ko din yung BP ko. So, ayun. Ang dami kong minomonitor. So, medyo pasaway kasi ako. Yun. Next naman natin is ito. Yan. Bio oil. Nilalagay ko to sa tiyan ko, sa binte, ganun. Pag nangangati ako. Hindi, di ba nga sabi nila, wag nga daw magkamot-kamot sa mga kung san-san kasi magkaka-stretch mark. Ay, wala. So, ayun. Ito, binili ko to, bio oil na to. Pero hindi naman actually, araw-araw ako nagpapahid na ito. Pinapahid ko lang to minsan sa every week, mga 3 times lang, ganun. So far naman, wala pa akong stretch mark. Ngayon, dati kasi nagka-stretch mark ako, dahil nga dati mataba ako, pumet ako, tumaba na naman, pumayat. Ngayon pregnant, syempre, di ba, nag-expand yung tiyan mo, baka mamaya magka-stretch mark. So, safe naman daw tong bio oil. Nagbasa naman ako ng mga review about sa bio oil. Ayun guys, hindi ko sure kung yung iba siguro hindi hiyang na mommies, pero sa akin kasi hiyang to. Tsaka ang bango pa netong bio oil na to. At hindi siya super, di ba yung ibang oil super sa balat, ito hindi. Next naman mommies, ang aking pregnancy must have is tumbler. So, ayun, lagi akong may tumbler or tubig na 1,000 ml. Nauubos ko kasi yun. So, malakas ako mag-water kahit nung hindi pa ako pregnant. Super lakas. Tapos ngayon, naging pregnant ako. Lalong, parang 3 times ata akong uhawin. Tapos, ayun, uhawin ako. So, lagi dapat ako may tubig. Kasi second floor yung bahay namin, parang hindi na ako bababa. Yun. Ito, lagi ako may tumbler or may inuminan ako sa gilid ng higaan ko. Kasi talagang super uhawin ako. So, maganda naman na lagi kang umiinom ng water. Next naman natin, mommies, ito, yung mga Aptamam na cereal. So, binigay ito sa akin, may nagbigay kasi sa akin ng Aptamam, yung kawork nung hubby ko. Tapos, nagustuhan ko yung Aptamam. Minsan, pag nagugutom ako, ito yung kinakain ko kesa kung ano-ano. Pero minsan, hindi ko rin talaga mapigilan yung sarili ko. Nag-crave ako sa chichirya, ganyan, sa mga chips, sa mga chocolates. Yun, hindi ko rin talaga mapigilan. Tapos lalo sa mga shakes, sa mga frap milk tea, ginagawa ko na lang dito sa Aptamam na to. Biniblender ko siya, tapos nilalagyan ko siya ng fruits, yun, ng ice, kaso maraming gatas, so medyo matamis. Yun, kaya talagang pigil pa din. Ito, kinakain ko to pag super gutom ako, lalo pag madaling araw. Ito na lang yung kinakain ko. Kung imbes na kung ano-ano pa. Minsan, di ko rin talaga mapigilan. Lalo pag naglilihid, diba? Ang hirap pigilan ng sarili. So, ayan. Aptamam. So, ayun. Parang nakadalawa na ata ako nito. Yung una kasi naubos na yung bigay sa akin. So, ito pangalawa na. Yun. So, masarap naman siya. Kasi, cereal bowl for pregnant women talaga to. So, ayun, mommies. Next naman natin ay ang aking ginagamit na shampoo. I'm not sure if okay ba to. So, hindi naman siya nakakasama sa akin. So, na-vlog ko na to dati. Ito talaga yung ginagamit ko. Hindi naman ako nagbago ng shampoo at ng conditioner. So, ayun. Ito pa rin. Sila pa rin dalawa yung ginagamit ko sa aking hair. Dati kasi super haba. Dati kasi nung pandemic, ay actually nung nakaraan last year, super haba na ng hair ko. Kaya ayun, nagpagupit ako. Sabi nga kasi nila,
maglalagas nga daw yung hair. So, nagpa-bleach din ako dati kasi baka mamaya din makasama sa baby. Kaya pinaputol ko na lang. So, itong aking ginagamit. Ewan ko baka lalong humaba ulit yung buhok ko. Hindi naman nakakasama siya sa akin. Wala namang effect sa baby. So, ayun. Itong aking sa hair. Yan, ng Tresemme. Naman mommies, ang ginagamit kong sabon is ito, Safeguard Natural Detox Tea Tree Face and Body Bar. Dati kasi gumagamit ako ng mga whitening soap, yung mga matatapang na soap, ganyan. So, bawal siya. Nag-search din ako about doon na nakakasama sa baby yung mga ganong soap. So, simula nung naging pregnant ako, ito na yung ginamit ko. Tapos yung isa yung black, yung charcoal. Yun. I'm not sure if napakita ko na siya sa last vlog ko. Ayun, ito yung ginagamit ko na safeguards. Siyempre, sinerch ko din yung mga ingredients neto. Is safe naman din siya sa mga mommies and baby, lalo pag pregnant. So, ayun mommies, lagi nyong check yung mga gagamitin nyo, lalo yung mga sabon, ganyan, kung nakakasama ba sa inyo at lalong-lalo sa baby nyo. So, ayun. Safe naman tong Natural Detox Tea ng Safeguard. Ang akin namang ginagamit is na facial foam. Dati kasi ginagamit ko is yung Pond's ata na black. Pero hindi ko kasi nabasa yung mga ingredients nun. Ang aking ginagamit is ito. Yan. Itong aloe vera ng Lux Organic. So, dito naman, mga ingredients naman nito. Sinerch ko na din naman to. Wala naman siyang effect sa baby. So, ayun kasi yung una kong ginagawa bago ko gumamit ng mga ganito is kung nakakasama ba siya sa baby at lalong-lalo sa pregnant woman, kung bawal ba. Kaya ayun, chinecheck ko muna siya, double check ko, nagtatanong ako sa mga mommies, sa mga groups. Di ba nga sumali ako sa mga groups, sa Asian Parent na app, yun, sa Facebook, mga group ng mga mommies kung okay ba yung mga ganyan. Pwede naman. Last, ang aking ginagamit ay itong aloe vera na soothing gel. Lux Organic din. Kasi dati tinigyawat ako super dami. Dito dyan sa baba. Ang daming tigyawat. Hindi na kasi ako gumagamit nito. Tapos yun, ginamit ko ulit siya na wala yung mga pimples ko. Tsaka yung mga pimple marks. Yan, mga nunal na lang yung iba dyan eh. Ewan ko ba dumami yung nunal ko? So, ayun. Safe din naman siya. Yan, safe din naman tong Lux Organic na soothing gel. So, okay naman. Yung mga must-have pa ng pregnant woman, mga pregnant mommies, is yung marami kang pillow sa higaan. So, hindi mo kasi alam kung ano ba yung tamang pwesto mo para makatulog ka at maging komportable ka. So, ako, ang dami kong unan. So, 2, 3, 4, 5, 6 yung unan ko sa kama ko. Kasi minsan, sumasakit yung balakang ko. So, maglalagay ako ng unan sa likod, ganyan. Tapos, lagi ako may yakap na unan. Inuunanan ko yung tiyan ko. Baka kasi mamaya naiipit, ganun. So, marami akong unan para maging comfortable ako, lalong-lalo pag natutulog ako. So, ayun mommies, ayun lang yung mga masashare ko sa inyo, yung mga must-have and essentials ko during my pregnancy journey. So, yung iba hindi ko sure if okay ba sa inyo, okay ba sa iba, ganyan. So, mas maganda rin talagang mag-search din kayo, lalong-lalo na yung mga essentials ng mga mommies. Kung safe ba siya sa pregnant woman, lalong-lalo kay baby, ganyan. So, dapat mag-search din talaga kayo. Ayun guys, thank you po sa panonood ng aking vlog. Yun, malapit na akong mga anak. I'm 36 weeks pregnant. So, ayan yung 4D ng aking baby. Nagpa-4D ako sa Hello Baby sa Fisher Mall, Quezon City. Yan. Marami silang package doon. Super mura ng package nila. So, ayan ang aking baby. I'm not sure if kamukha ko ba siya or kamukha ba siya ng daddy niya. So, ayun guys, thank you po sa panonood. And don't forget to like, subscribe, and share my latest vlog. Thank you!